Magandang araw po, Miss Terry. Ako po si Jenny, 21 taong gulang, Tubong, Quezon. At nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento ng isang kakaibang kababalaghan sa aming pamilya. Bata pa lang ako, nakagisnan ko na si Lolo Carding bilang babaero. Mas madalas pa yata siyang magpalit ng babae kaysa magpalit ng damit. Para bang wala pang isang buwan bago na naman ang girlfriend niya. Kadalasan, tumatagal lang ng ilang linggo hanggang ilang buwan ang relasyon nila. Kapag nagkahiwalay na, hindi man lang nagdadalamhati si Lolo. Ni minsan, walang bakas ng lungkot o panghihinayang sa kanyang muka. Ang mas nakakagulat pa, imbes na magpahinga o magpalamig muna, agad na siyang naghahanap ng kapalit. Kapag nawala ang isa, siguradong may panibago agad na pumapalit. Hindi na uubusan si Lolo ng babae. Kahit paulit-ulit na ganito na ang nangyayari, hindi siya napapagod o nagsasawa. Laging may bagong sigla sa kanyang mata. Sa aming lugar, iniidolo siya ng mga kalalakihan. Kung may bilang ng puntos para sa mga chickboy, siguradong si Lolo ang may pinakamataas na score. Kahit 68 taong gulang na siya, parang nasa 30 pa lang ang tindig at lakas. Habang ang iba niyang kaedad ay hirap ng yumuko para magsintas ng sapatos, si Lolo naman ay kayang mag-jogging ng 3 kilometro na parang binata. Malakas pa sa kalabaw at mas maliksi pa sa butiki. Kaya pa niyang magbuhat ng sako ng bigas na parang wala lang. Kapag may inuman, walang tatalo sa tibay niya. Kahit abutin ng madaling araw, si Lolo pa rin ang pinakahuling tumatayo, habang ang iba'y nag-uuwian ng lasing at pagod. Kaya nga laging biro sa kanya ng mga tambay sa kanto. Bitanina mo yata ang mga babae, Lolo? Pag may bago siyang kasamang dalaga, lalo pang dumadami ang naiinggit sa kanya. Ang mas nakakagulat pa, Miss Terry, batang-bata lagi ang mga nagiging girlfriend ni Lolo. Mga babaeng halos kasing edad ko lang. Mapuputi, makikinis at palaging nakapustura. Ang mga kaedad ni Lolo, naglalakad kasama ang tungkod, habang si Lolo naman ay naglalakad kasama ang apo, Shota. Hindi mo maiwasang mapalingon, lalo na't ang mga babaeng kasama niya ay mahilig magsuot ng maiikling damit. Kapag may piyesta o sayawan sa barangay, si Lolo ang bida. Parang laging may bagong leading lady na kasama. Yung ibang tambay sa kanto, napapakamot na lang sa ulo habang nagbibiruan. Lapit mo talaga, Lo. Idol talaga kita. At kapag nagtatawanan na sila, ang sagot lang ni Lolo, Kalabaw lang ang tumatanda. sabay kindat sa dalagang kasama niya. Ang iba nga napapailing na lang habang pinagmamasdan si Lolo, pero halata namang inggit na inggit. Laging may halong pagsang-ayon at pagtataka sa kanilang mga tingin. Sa tuwing may bagong babae si Lolo, parang mas lalo siyang nagiging palaisipan sa aming lugar. Ano kayang sikreto ang tinatago ni Lolo para makabingwit ng mga dalaga para gawing jowa? Kahit ako, Miss Terry, hindi ko talaga maintindihan kung anong gayuma ang gamit ni Lolo. Wala naman kasing espesyal sa itsura niya. Malaki pa nga ang tiyan sa kakatoma.
malapad ang ilong at medyo pandak pa. Pero kahit ganon, para siyang magnet ng mga dalaga. At hindi lang basta dalaga ha, mga batang bata, mapuputi, makikinis at mga sexy pa. Sa simula, halata namang pera lang ang habol nila kay Lolo. Hindi naman kasi mahirap si Lolo. May pensyon siya, may maliit na negosyo, at kahit papano, may ipon na sapat para sa luho. Madalas niya namang nakikilala ang mga babae sa mga beer house. Sa una, parang sugar daddy lang si Lolo. Laging nagpapakain sa mga mamahaling kainan, nagpupunta sa pasyalan, at minsan pa nga, bumibili ng mga mamahaling gamit para sa bagong girlfriend niya. Pero habang tumatagal, parang nag-iiba ang takbo ng kwento. Habang nakakasama nila si Lolo, para bang nahuhulog sila sa bitag ng kanyang karisma. Ang dating tusong dalaga na parang sanay mambudol, nagiging sunod-sunuran at patay na patay kay Lolo. Ang dating mataray at mautak, biglang parang nagiging maamong tupa. Hindi lang basta nahuhulog parang na-o-obsess na. Laging nakadikit kay Lolo, parang natatakot na mawala siya. Minsan nga, nagiging selosa pa kahit wala namang dahilan. Nag-aaway tuloy sila kahit sa simpleng bagay lang. Isang beses nga, si Melissa, yung kasalukuyang girlfriend ni Lolo, bigla na lang sumugod sa bahay namin ng madaling araw. Umiiyak at nag-ieskandalo. May hinahanap, babae raw ni Lolo. Nataranta naman kaming lahat sa bahay. At si Lolo naman, kalmado lang na parang walang nangyayari. Inakbayan lang niya sa balikat ang babae at sinabihang, Tama na! Gabi na! Istorbo ka na sa mga natutulog! pero imbes na magalit o umalis ang babae, lalo pa siyang humagulgol. Halos lumuhod na sa harap ni Lolo at parang nagmamakaawang wag siyang palitan. Pero hindi rin nagtagal at naghiwalay din sila ni Lolo tulad ng mga babaeng nauna sa kanya. Sa sobrang sanay na ako sa ganitong pangyayari, hindi na ako nagtanong pa kahit na parang may halong pag-aalala akong naramdaman sa babae. Habang tahimik na lumilipas ang mga buwan, isang araw biglang may kumatok sa bahay. Isang matandang babae ang naghahanap kay Melissa, isa sa mga dating girlfriend ni Lolo na bigla na lang nawala. Ang anak kong si Melissa, 3 buwan na siyang nawawala. Nanginginig ang boses ng matanda, hawak ang litrato ng anak niya. Si Melissa, yung huling girlfriend ni Lolo na bigla na lang umalis. Abay, matagal na kaming wala ni Melissa. Hindi ko na alam kung nasaan siya ngayon. Ang sabi ni Lolo, walang emosyon. Maikli lang ang sagot niya at parang ayaw ng pag-usapan pa. Pagkatapos nun ay umalis na lang ang babae. Nanatili naman akong nakaupo nun sa isang sulok. Parang di ako mapakali. Bakit parang may mali? Bulong ko sa sarili ko. Pasimpleng sinulyapan ko si Lolo habang nagkakape siya sa may balkonahe. Pero wala lang sa kanya ang lahat. Parang hindi man lang siya apektado sa pagkawala ni Melissa. Pero habang pinagmamasdan ko siya ng maigi, Misteri, doon ko napansin ang pagbabago. Ang balat niya, dati kulubot na at bakas na ang katandaan. Pero ngayon, makinis na parang sa binata. Yung mga ugat sa braso niya na dati kong napapansin, bigla na lang nawala. Mas matikas din ang tindig niya ngayon. Parang mas malakas, mas masigla. Para bang bumalik yung kabataan niya. Pero ang pinaka nakakakilabot sa lahat, yung mga mata niya, Misteri.
Dati, mapurol na yon at parang pagod na pagod. Pero ngayon, puno ng sigla. Parang mas buhay na buhay. Parang may bagong enerhiya na bumabalot sa kanya. Habang nananalamin si Lolo sa harap ng balkonahe, nahuli ko pa kung paano niya tinitigan ang sarili niya. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Hindi yung karaniwang ngiti eh. Iba. Parang may tinatagong lihim na siya lang ang nakakaalam. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ko. Biglang bumalik sa isip ko yung eksena nung madaling araw. Si Melissa, umiiyak at nagmamakaawa kay Lolo na huwag siyang iwan. Halos lumuhod na siya sa harap ng matanda, pero wala lang yun kay Lolo. Hindi lang si Melissa eh. Naalala ko rin yung iba pang mga babaeng dumaan sa buhay niya. Lahat sila parang basurang itinapon matapos paglaruan. Iniwan at kinalimutan kahit gaano pa nila kamahal si Lolo. Habang patuloy ko siyang pinagmamasdan, lalong lumalalim ang kutob ko. Hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Ang kaba sa dibdib ko parang unti-unting bumibigat. May tinatago si Lolo at hindi ito maganda. Nang lumingon si Lolo sa direksyon ko, mabilis akong umiwas ng tingin. Pero kahit hindi na ako nakatingin sa kanya, ramdam ko pa rin ang malamig na hangin na bumabalot sa paligid. At sa loob-loob ko, alam kong hindi ito simpleng pagbabago lang. May nangyayari at kailangan kong malaman kung ano yun. Kinabukasan, hindi ko na matiis ang bumabagabag sa isip ko. Habang abala si Lolo sa pag-aayos ng kanyang mga halaman sa bakuran, sinubukan kong kausapin siya. Pasimpleng lumapit ako. Kunwari, interesado sa ginagawa niya. Lo, may balita ka ba kay Melissa? Nakakaawa naman yung nanay niya. 3 buwan na palang nawawala. Sinubukan kong gawing kasyual ang tono ko, pero ramdam ko ang kaba sa dibdib. Saglit siyang natigilan, pero hindi man lang nag-angat ng tingin. Tila ba mas interesado pa siya sa pagpuputol ng tuyong sanga kaysa sa tanong ko. Matagal na kaming tapos, Jenny. Hindi ko na problema yon. Sagot niya, walang emosyon sa boses. Pero Misteri, ramdam ko, iba ang dating ng sagot niya. Parang masyadong mabilis. Walang pakialam. Yung ipakayalo, yung mga nauna kay Melissa, may balita ka pa ba sa kanila? Doon ko siya nakitang mapangisi. Isang ngiti na parang may laman. Dahan-dahan niyang itinapon ang putol na sanga sa gilid. Saka ako nilingon. Hindi mo na isusubo ang iniliwa mo na, hindi ba? Kung umalis sila, di hayaan na lang. Natahimik naman ako at hindi agad nakasagot sa sinabi niya. Tingnan mo nga naman. Mas gumagaan ang pakiramdam ko habang tumatanda. Pakiramdam ko parang binabalik ng panahon ang lakas ko. Dagdag pa ni Lolo habang pinapagpag ang kamay. Ngumiti ulit siya sa akin, pero may kung anong kislap sa mata niya na hindi ko maipaliwanag. Alam mo, Jenny, hindi lahat ng bagay dapat binubusisi. Minsan, mas mabuting manahimik na lang. Itinapat niya ang tingin sa akin at naging seryoso ang muka. Para namang napako ako sa kinatatayuan noon. Ramdam ko ang panlalamig sa boses niya. Kahit napilit niyang dinadaan sa biro. Pero sa likod ng ngiti niya, parang may banta. Baka kung ano pa ang matuklasan mo, iha. Sabay ngiti ulit. Pero sa pagkakataong yun, hindi na ito ang ngiti ng isang mapagmahal na lolo. Misteri, may kung anong laman sa likod ng kanyang titig na lalong nagpakilabot sa akin. Pakiramdam ko,
hindi ko sariling lolo yung kausap ko. Habang patuloy akong nag-iisip tungkol sa pagkawala ni Melissa, napagpasyahan kong mag-imbestiga na lang. Kaya isang gabi, habang nakikipag-date si lolo, pumasok ako sa kanyang kwarto. Pilit akong naghanap ng kahit anong ebidensya. Hindi ko nga alam kung ano ba talaga yung hinahanap ko. Pero may umuusig talaga sa akin na kumilos. Hanggang sa may napansin akong lumang kahon sa ilalim ng kama. Medyo maalikabok na at makapalang agiw sa paligid. Pero may kung anong humihila sa akin para kunin ito. Dahan-dahan ko itong hinila palabas at binuksan. Halos lumundag ang puso ko nang bumungad sa akin ang laman ng kahon. Tumambad sa akin ang mga piraso ng buhok, maingat na nakabalot sa papel. Isa-isa kong binasa ang mga nakasulat at puro pangalan ito ng mga babae. Melissa, Irene, Carla, Mirasol. Lalo akong kinabahan. Napalunok ako habang binabasa ang bawat pangalan. Mga pangalan ito ng naging girlfriend ni lolo. Mga babaeng bigla na lang nawala. Parang piniga ang dibdib ko habang binabalikan ko ang mga alaala. Katabi ng mga papel na ito ang isang lumang booklet. Amoy amag na nga at kupas na ang kulay. Parang ilang dekada nang itinago. Nanginginig ang kamay ko habang binubuklat ito. Mystery. Puno ito ng mga kakaibang simbolo at nakasulat sa lumang wika. Sinimulan kong basahin ang laman nito. Kahit hindi ko agad maintindihan ang ibang salita, may bumabalot na kilabot sa akin. Para akong hihimatayin nang mabasa ko ang mga katagang ritual ng walang kamatayan. Tumindig ang balahibo ko habang unti-unting nagiging malinaw ang nakasulat. Isang sinaunang ritual kung saan kinukuha ang lakas at kabataan ng inosenteng babae para manatiling malakas at buhay ang gumawa ng ritual. Pagsipsip ng kaluluwa, ang bawat babae ay nagiging sisidlan ng enerhiya na dahan-dahang sinisipsip hanggang maubos ang kanilang lakas. Nanginginig akong napaatras habang naguguluhan sa mga nababasa ko. Hindi sila umalis. Nawawala sila dahil inuubos ni lolo ang kaluluwa nila. Parang sumabog ang utak ko sa natuklasan ko. Sa ritual, ang natitirang buhay at kaluluwa ng babae ay inililipat sa gumawa ng orasyon. Si lolo, kaya pala nananatili siyang bata dahil sa kanila at sa ritual na to. Habang tinititigan ko at napapagtanto ko ang mga nangyari, para bang bumabagal ang oras. Ramdam ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Nanginginig akong napaatras, pero pilit kong pinapakalma yung sarili ko. Pero bago pa ako makapag-isip ng susunod na gagawin, may narinig akong yabag sa likod ko. Nanginginig ang buong katawan ko habang papalapit ng papalapit ang yabag. Mabagal, mabigat at puno ng tensyon. Unti-unti akong napalingon. Apo, anong ginagawa mo dyan? Ano yung hawak mo? Lumingon ako. Si lolo. Kitang-kita sa mukha niya ang takot at pagkabahala. Mariin siyang nakatitig sa hawak kong papel. Ang mga mata niya nanlilisik na parang mananakit. Jenny, ibigay mo sa akin ang kahon. Lolo, anong ginawa mo sa kanila? Hindi mo naiintindihan, Apo.
Ibalik mo sa akin yan at ipapaliwanag ko sa iyo lahat. Pero imbis na ibigay ko, tumakbo ako, Misteri. Jenny, mananagot ka sa oras na maabutan kita. Napadpad ako sa lumang bodega. Isinara ko ng maigi ang pinto at nanginginig akong kinalong ang buklet hanggang sa mapansin ko ang nakasulat. Apo, wag mo nang palakihin pa ito. Ibigay mo sa akin ng kahon at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pero hindi ako sumagot. Parang sasabog ang dibdib ko sa kaba. Naguguluhan ako. Pilit kong iniisip kung anong gagawin. Ano bang ginawa mo sa kanila, Lolo? Hindi mo maiintindihan, Jenny. Oo, tama ka. Hindi ko talaga maiintindihan. Mali yung ginawa mo sa kanila. Mamamatay ako kapag hindi ko to ginawa. Matagal na akong patay kung hindi dahil sa mga kaluluwa nila. Sabihin mo, ano ba talaga yung ginawa mo? Nasaan na sila ngayon? Nanginginig ang boses ko habang pilit kong tinutulak ang pinto para hindi siya makapasok. Maya-maya, bigla siyang tumahimik. Pero naririnig ko pa rin ang malalim na buntong hininga niya sa kabilang pinto. Jenny, kailangan kong isalin ang enerhiya nila sa katawan ko. Yun lang ang paraan para manatili akong malakas. Sa tuwing ginagawa ko to, unti-unting nawawala ang alaala nila. Nakakalimutan nila kung sino sila hanggang sa mawala na sila sa katinuan. Bulong niya. Mahina, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Ano? Bago pa sila tuluyang mabaliw, kusa na silang naglalaboy sa kung saan-saan. Para bang hinahatak na sila ng kamatayan. Lo, ginamit mo sila para lang manatiling buhay? Jenny, wala akong magagawa. Kung hindi ko gagawin ito babalik ako sa dating ako. Mahina, sakitin, at malapit nang mamatay. Apo, maawa ka sa akin. Napakalambot ng boses ni Lolo. Parang nagmamakaawa naman ngayon. Bigla siyang naging parang maamong tupa. Halatang desperado na. Apo, ibalik mo sa akin ang gamit ko. Ibalik mo na ang kahon para mapanatili akong buhay. Agad akong napatingin sa buklet at nabasa ko ang nakasulat. Paano baligtarin ang ritual? Kailangan daw punitin ng papel na may pangalan at itapon sa apoy, kasama ang buhok at ang buklet. Napalunok ako habang tinitingnan ang kahon. Sa dami ng nangyari, ito na lang ang natitirang pag-asa para matigil ang kasamaan ni Lolo. Agad luminga ang mga mata ko sa bodega. Naghahanap ng kahit anong pwedeng gamitin. Sa sulok, may nakita akong lumang kahon ng posporo. Mabilis ko itong dinampot. Nanginginig pa ang mga kamay ko habang binubuksan. Apo, buksan mong pinto! Galit na boses ni Lolo ang umaalingaw-ngaw sa kabilang panig. Pinipilit niyang paikutin ang doorknob pero mabuti na lang at naila ko ito. Maya-maya pa, naririnig ko na ang tunog ng susi. Lolo, hindi ka ba naaawa sa kanila? Hindi nila deserve ang sinapit nilang kapalaran. Jenny, kapag hindi mo ibinigay yan, pati ikaw ay idadamay ko! Nawala na ang maamong boses ni Lolo. Bumalik ang dati niyang tono. Malamig, mabagsik, at puno ng galit. Lalo akong kinabahan. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko habang hawak ang posporo. Pero sa puntong yon, alam ko na, wala nang babalik ang kabutihan si Lolo. Hindi na siya magbabago.
Patawad po, Lolo. Bulong ko habang sinisindihan ang posporo. Mabilis kong inilapit ang apoy sa mga papel at buhok at sa isang iglap, nilamon ng apoy ang lahat. At kasabay noon, isang malakas at nakakakilabot na hiyaw ang narinig ko mula kay Lolo. Tumagos ang sigaw niya sa pinto, puno ng sakit, galit at takot. Narinig yon ng aking mga magulang at ng mga kapitbahay. Nagmamadali silang pumunta sa bodega, pero nang makita nila si Lolo, matamlay na itong nakasidlak sa sahig. Nahulog ata si Lolo. Iyon na lang ang nasabi ko sa kanila. Hindi ko na kayang sabihin ang totoo. Hindi pa sa ngayon. Simula noon, parang biglang nag-iba si Lolo. Nawala ang dating tikas at sigla niya. Ang matikas na tindig ay napalitan ng hukot na likod. Ang dating batang-batang muka ay biglang nangulubot. Halos doble ang tinanda. Para siyang biglang tumanda ng ilang dekada. Ilang araw ang lumipas. Pumanaw na si Lolo. Sa libing niya, habang nakatitig ako sa kanyang kabaong, pilit kong tinatago ang bigat sa dibdib ko. Kasabay ng paglilibing kay Lolo, inililibing ko rin ang lihim namin. Hanggang ngayon, Misteri, dala ko pa rin yung bigat ng nangyari. Wala pa rin nakakaalam ng katotohanan. Sa ngayon, may pamilya na rin ako. At dito pa rin kami nakatira sa lumang bahay ni Lolo. Pero sa tuwing dumadaan ako sa lumang bodega, parang naririnig ko pa rin ang kanyang boses. Isang paalala na hindi ko kailanman malilimutan ang nangyari nung gabing yun. Apo, ibigay mo sa akin ang gamit ko. Pero ngayon alam ko na, tapos na ang lahat. Ang lihim na yon mananatili sa akin habang buhay.